Paano mo malalaman na inihahanda ka ng Diyos para sa pagpapalaya sa sarili? Alam mo ba na baka nasa ilalim ka ng kontrol ng kaaway at kailangan mo ng pagpapalaya? Maraming mga Kristiyano ang hindi nakakalimutan tungkol dito. Namumuhay sila ng walang pakialam hanggang sa bumungad sa kanila ang katotohanan. Kapag napagtanto mo na ikaw ay nasa ilalim ng pagkaalipin, hahanapin mo ang kalayaan. Ngayon, ibabahagi ko ang 7 palatandaan na inihahanda ka ng Diyos para sa pagpapalaya sa sarili. Ang mga palatandaang ito ay napakalinaw, ngunit kung hindi mo sila kilala, hindi mo sila pakikitunguhan, at nangangahulugan ito na mananatili ka sa ilalim ng kontrol ng kaaway. Hindi ito gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya, umupo ka habang dinadala ko ang salita ng Diyos na makapagliligtas sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Maaaring nagtataka ka kung ano ang ibig sabihin ng self-deliverance. Hatiin natin ang mismong salitang, sarili, at pagpalaya. Nangangahulugan ito ng kakayahang iligtas ang sarili mula sa problema, paghihirap o pagkagumon. Gayunpaman, dapat mong tandaan na hindi nito kinakansela ang bisa ng mga serbisyo ng pagpapalaya sa simbahan o sa pamamagitan ng isang pastor. Nais lamang ng Diyos na malaman mo na kahit na wala kang makitang tao o wala kang mapupuntahan, maaari mong iligtas ang iyong sarili. Maaari kang manalangin at mapalaya, at iyan ang dahilan kung bakit ipinadala niya ang 7 palatandaang ito upang ihanda ka. So, ano sila? Numero 1, taimtim kang naghahangad na makilala ang Diyos at maipanganak muli. Ang pagpapalaya sa sarili ay nangangahulugan ng paglaya sa iyong sarili mula sa pagkaalipin. Gayunpaman, hindi mo magagawa ito sa iyong kapangyarihan. Hindi ka makakawala sa pagkagumon na iyon sa pamamagitan lamang ng iyong paghahangad. Kailangan mo ang kapangyarihan ni Jesus. Kailangan mo siya upang tulungan kang lupigin ang bilog na iyon ng paghihirap at paulit-ulit na kabiguan. Ngunit para mangyari ito, kailangan mong isuko ang iyong buhay sa Kanya. Alam ng Diyos na kakailanganin mo siya sa paglalakbay na ito, kaya naman patuloy niyang inaabot ka sa iba't ibang paraan. Nais niyang lumapit ka kay Kristo. Kailangan kanyang mabinyagan sa tubig at sa Espiritu. Ganyan ka nagiging born again. Kapag nangyari ito, humihina ka na sa kontrol ng kaaway sa iyong buhay. Sa katunayan, matagumpay mong naipasa ang unang yugto ng pagpapalaya. Sinasabi sa buwan 3, 3:5, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, walang makakakita sa kaharian ng Diyos malibang sila ay ipanganak na muli. Paano isisilang ang isang tao kung matanda na siya? Tanong ni Nicodemus. Tiyak na hindi sila makakapasok sa pangalawang pagkakataon sa sinapupunan ng kanilang ina upang ipanganak. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, walang makapapasok sa kaharian ng Diyos malibang sila'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Ang isang tunay na Kristiyano ay dapat na malaya mula sa kapangyarihan nitong nahulog na mundo. Siya ay dapat na isang malayang anak ng kaharian. Ngunit para mangyari ito, dapat siyang ipanganak muli. Kaya, kapag nagsimula kang makaramdam ng paghila upang mas mapalapit kay Kristo, inihahanda ka ng Diyos para sa malawakang pagpapalaya. Isuko lamang ang iyong puso at sumuko sa panawagang ito. Ito ang gateway sa lahat ng mga tagumpay na gusto mo. Bilang 2, ang banal na Espiritu ay nagsimulang hikayatin ka sa iyong mga nakaraang kasalanan. Inaakala ng marami na kapag umiyak na sila, at isinuko ang kanilang buhay kay Jesus, iyon na lang, otomatikong maliligtas sila sa kanilang mga pagkakamali. Inihatid ng Diyos ang iyong espiritu, ngunit ang proseso ay dapat pumasok sa iyong kaluluwa. Kapag ipinanganak kang muli, hindi mo nakalimutan ang lahat ng iyong mga nakaraang kasalanan. Kung ganoon kasimple, hindi mo makikita ang iyong sarili na babalik sa kanila. Ngunit hindi, nananatili pa rin ang mga alaala ng iyong mga nakaraang kasalanan. Iyon ay dahil ang banal na espiritu ay kailangang kumbinsihin ka tungkol sa kanila. Siya ay nagtataas ng isang malalim na pakiramdam ng pagsisisi sa iyo.
Ito ay nagtutulak sa iyo na kapuotan sila ng labis na hindi mo nais na bumalik sa kasalanan. Ang pakiramdam ng malalim na pananalig na ito ay nagtutulak sa iyo na magbayad ng utang kung kinakailangan, mapanalangin lumayo sa kasalanan hanggat maaari. Mga minamahal, tanging ang Espiritu Santo ang makakagawa nito sa buhay ng isang tao. Maliban na tinutulungan at hinatulan ng banal na Espiritu ang isang tao, ang desisyon na huminto sa mga makasalanang gawain o pagkagumon ay isang resolusyon lamang batay sa isang motibasyon na hindi magtatagal. Ngunit kapag ang Diyos ay kasangkot, ang makadiyos na mga bunga ay magsisimulang palitan ang masasamang ugali at pagkagumon. Magsisimula kang magbunga ng pag-ibig, kabutihan, at higit pa. Kapag nakita mong nangyayari ito, hindi mo kailangan ng sinuman na magsabi sa iyo na iniligtas ka ng Diyos. Ang tanging problema ay dapat na handa kang pahintulutan ang banal na Espiritu na kumilos sa iyo. Huwag kang makondena kapag dinadala niya ang mga alaala ng iyong nakaraan sa unahan. Ito ay isang palatandaan na nais ng Diyos na iligtas mo ang iyong sarili. Bilang 3, nalaman mo ang mga kuta ng demonyong masisira. Ang mga kuta ng demonyo ay tumutukoy sa mga kapangyarihang nakatarget laban sa iyong kaluluwa. Ang mga ito ay hindi pisikal na mga kaaway, sa halip, sila ay malalim na espiritual na puwersa laban sa iyong buhay. Sinasabi ng 2 Korinto 1:0, 3:4, sapagkat bagaman tayo'y nabubuhay sa sanlibutan, hindi tayo nakikipagdigma na gaya ng sanlibutan. Ang mga sandata na ating nilalabanan ay hindi mga sandata ng mundo. Sa kabaligtaran, mayroon silang banal na kapangyarihan upang gibain ang mga muog. Kaya, kapag sinimulan ng Diyos na itatak sa iyong puso na mayroon kang mga kuta ng demonyo na masisira sa iyong buhay, inaakay ka niya tungo sa pagpapalaya sa sarili. Ang inaasahan niya na gagawin mo sa oras na ito ay isuot ang buong baluti ng pananampalataya. Kailangan niyang isuot mo ang iyong helmet ng kaligtasan at hawakan ang Espiritu. Ito ang kailangan mong gibain ang mga kuta sa iyong buhay. Kaya, huwag bigyan ng puwang ang takot kapag nagsimula kang makatagpo ng mga kakaibang panaginip ng pang-aapi o mga kaganapan. Hindi sinasabi ng Diyos na tumakbo ka. Nais niyang harapin mo sila ng direkta at iligtas ang iyong sarili mula sa kanilang pagkakahawak. Bilang 4, maaaring ihiwalay ka ng Diyos sa isang panahon. Hindi ka makakatanggap ng ilang espiritual na lakas sa gitna ng mga tao. Kung ikaw ang tipo na mahilig makisama sa karamihan, maaaring sabihin sa iyo ng Diyos na ihiwalay ang iyong sarili sa isang panahon. Ginagawa ito ng Diyos sa 2 kadahilanan. Una, gusto niya na harapin mo ang mga distractions. Kung palagi kang nasa gitna ng iyong mga kaibigan, pamilya, at iba pa, maaari kang makagambala sa layunin ng Diyos. Maaari nilang ipakita sa iyo kung bakit hindi mo kailangang ituloy ang Diyos ng labis. Ito ang kailangan mong palayain ang iyong sarili sa lahat ng problema sa iyong buhay. Maaaring ihiwalay ka ng Diyos upang mabuo ang iyong relasyon sa Kanya. Pinalalaya ka niya sa mga opinyon ng mga tao, at ipinaalam sa iyo ang Kanyang paninindigan sa mga kritikal na issue sa iyong buhay. Binibigyang liwanag niya ang Kanyang salita, at tumanggap ka ng pangunawa. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng ito upang masangkapan ka para sa iyong pagpapalaya sa sarili. Kapag dumating ang oras na iligtas mo ang iyong sarili, hindi ka na mabibigla. Bakit? Dahil binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan sa lihim na lugar. Gayunpaman, dapat mong tandaan na hindi lahat ng paghihiwalay ay makadiyos. Kung ibubukod mo ang iyong sarili upang magpakasawa sa di makadiyos na mga gawain, masisira mo ang iyong buhay. Siguraduhin na ang iyong paghihiwalay ay upang mabuo ang iyong relasyon sa Diyos. Numero 5, nagkakaroon ka ng malalim na pagnanais na maging banal. Kapag mayroon kang pagnanais na tanggihan ang iyong sarili at mamuhay ng isang banal na buhay, inihahanda ka ng Diyos para sa pagpapalaya sa sarili. Ang totoo, hindi ka maililigtas ng Diyos hanggat hindi mo itinatalaga ang iyong sarili. Maaari mong isuko ang iyong buhay ng 1,000,000 beses sa altar. Kung hindi mo pa napagpasyahan na mamuhay ng matuwid,
hindi ka handang kumilos kasama ng Diyos. Kung kailangan mo pa ring humakbang sa iyong nakaraan, at muling humakbang sa Diyos, hindi ka pa handa para sa pagpapalaya. Ngunit kapag nagsimula kang magkaroon ng malalim na pagnanais na mamuhay ng banal, itinutulak ka ng Diyos tungo sa pagpapalaya. Habang nagsisimula kang mamuhay ng banal, mas nagiging katulad ka ni Kristo. Magsisimula kang magustuhan ang gusto niya at gawin ang ginawa niya. Kapag ito ay nagpatuloy sa mahabang panahon, ang lahat ng mga pagkaalipin sa iyong buhay ay hindi makayanan ang taas ng iyong kadalisayan. Nauunawaan ito ng dyablo, kaya naman sinusubukan niya ang lahat para madumisan ang iyong damit. Alam niya na hanggat hindi ka banal, walang hinaharap para sa iyo. Kaya, patuloy niyang pinahihirapan ang iyong kaluluwa ng sari-saring karumihan. Dapat mong paunlarin ang pagnanais na maging banal. Huwag hayaang panatilihin ka ng kaaway sa walang hanggang pagkaalipin. Numero 6, nagsisimula kang kilalanin ang presensya ng mga demonyo sa paligid mo. Palagi mo bang nararamdaman ang presensya ng mga espiritu sa paligid mo? Karaniwang nangyayari ito kapag nag-iisa ka. Maaari kang makarinig ng boses na nagmumungkahi ng isang bagay sa iyo. Nanalangin ka ng maraming taon, ngunit ang isang malaking presensya ay nananaig pa rin sa iyo, at bago mo malaman kung ano ang nangyayari, ikaw ay bumalik sa iyong kasalanan o pag-iisip ng pagpapakamatay. Ito ang mga pagpapakita ng mga demonyo sa paligid mo. Nandyan sila para matiyak na hindi ka mapalaya sa kanilang kontrol. Kapag binigyan ka ng Diyos ng ganitong pangunawa, inihahanda ka niya para sa paglaya sa sarili. Siya ay nagsasabi sa iyo na huwag palayawin o i-accommodate sila. Kailangan mong manalangin at iwaksi ang kanilang kontrol sa iyong kapalaran. Ang isang tunay na anak ng Diyos ay hindi maaaring mag-angkin na walang mga kaaway. Hindi mo kailangang saktan ang sinuman, ang dyablo ay ang iyong pangunahing kaaway bago pa man ang iyong kapanganakan. Mabubuhay ka lamang nang hindi namamalayan na nariyan sila, o marahil ay patuloy mong ipinapalagay na wala kang anumang bagay na gumugulo sa iyong buhay. Pero sa kaibuturan ko, alam mong hindi iyon totoo. Kailangan mong sumang-ayon na pinahihirapan ka ng mga demonyo. Iyon ay kapag maaari kang maging malaya, at malaya nga. Bilang ikapito, pinangunahan ka ng Diyos na mag-ayuno at manalangin. Naniniwala ako sa ngayon alam mo na ang mga sandata ng iyong pakikidigma ay hindi makalaman. Ang mga ito ay espiritual na sandata, at dalawa sa pinakamakapangyarihan ay ang pag-aayuno at panalangin. Pagkatapos ng tunay na pagsisisi at ang banal na espiritu ay nagsimulang hikayatin ka, at kung may mga pundasyong kuta sa iyong buhay, maaaring sabihin sa iyo ng Diyos na mag-ayuno bago mo masira ang mga ito. Gusto kanyang palayain. Nang hindi makapagpalabas ng demonyo ang mga disipulo ni Jesus, sinabi niya sa kanila na magagawa lamang nila ang himala sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Makinig, may mga bagay na hindi mawawala sa iyong buhay maliban sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Ito ang mga espesyal na pagsasanay na hindi mo dapat pabayaan sa iyong espiritual na paglakad kasama ang Diyos. Kapag inilagay niya sa iyong puso na tanggihan ang iyong sarili, sa sandaling iyon, maaaring binabasag niya ang isang hindi nakikitang hadlang sa iyong buhay. Maaaring nakikipaglaban siya sa iyong ngalan. Ngayong alam mo na ang mga palatandaang ito, kailangan mong gumawa ng ilang aksyon. Maaari mong makita ang mga palatandaan, ngunit mananatili sa pagkaalipin kung tatanggi kang kumilos ng naayon. Kaya, ano ang mga bagay na maaari mong gawin upang maisakatuparan ang iyong paglaya sa sarili? Una, kailangan mong simulan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ng malakas. Kailangan mong tandaan ang salitang malakas. Ayon sa aklat ng Efeso 2:2, ang dyablo ang pinuno ng kaharian ng hangin. Kaya, kapag gusto mong i-claim ang iyong pagpapalaya mula sa kapangyarihang ito, kailangan mong maging agresibo. Maaari mong pagnilayan ang mga salita ng Diyos, gayunpaman, sa punto ng pagpapalaya, kailangan mong sabihin ang mga ito. Ang mga demonyo ay may mga tainga. Kapag nagsasalita ka, nakakarinig sila at tumatakas.
Kung iisipin, ano sa palagay mo ang nakatulong kay David na talunin si Goliath? Ang 5 bato lang? Hindi. Na-demoralize na ni David si Goliath nang sabihin niya sa Filisteo sa 1 Samuel 17 oras 45 minuto negatibo 47. Ikaw ay lumalaban sa akin na may tabak at sibat, ngunit ako'y lumalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel, na iyong hinamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay, at papatayin kita, at pupugutan ang iyong ulo. Malalaman niya na hindi sa pamamagitan ng tabak o sibat ang ililigtas ng Panginoon. Iyon lang ang kailangan ni David para maligtas ang mga Israelita, at iyon din ang dapat mong gawin. Angkinin ang iyong pagpapalaya sa salita ng Diyos at sabihin ito laban sa dyablo. Ang isa pang susi sa iyong pagpapalaya ay ang pagpuri at pagsamba sa Diyos. Maraming Kristiyano ang hindi gumagamit ng makapangyarihang susi na ito. Gumugugol sila ng oras sa pagdarasal, ngunit napapabayaan ang pagsamba. Kapag sinasamba at pinupuri mo ang Diyos, tinatawag mo ang kanyang presensya sa iyong sitwasyon. Hindi siya magpapadala ng mga anghel upang iligtas ka, sa halip, siya mismo ang hahantong sa iyong sitwasyon. Kaya, sikaping purihin ang Diyos ng higit pa. Kahit na ikaw ay nasa tanikala, purihin siya. Iyan ang lihim na nagligtas kina Pablo at Silas mula sa kanilang pagkaalipin. Maaari mong gawin ang pareho ngayon at iligtas ang iyong sarili mula sa anumang paghihirap. Gayon din, dapat kang magsimulang magbigkis ng mga espiritual na puwersa at magpakawala ng isang hukbo ng mga anghel para sa iyo. Oo, nariyan ang mga anghel upang paglingkuran ka. Maraming mga Kristiyano ang hindi nakakalimutan ng kanilang otoridad kay Kristo. Hindi nila alam na taglay nila ang parehong kapangyarihang ginamit ni Kristo sa lupa. Hindi nila alam na binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan sa lahat ng uri ng pang-aapi. Sinasabi sa Mateo 16 na oras 19 minuto, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, anumang itali mo sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. Ito ang iyong katotohanan bilang isang Kristiyano. Dapat mong gamitin ito sa iyong buong kalamangan. Habang ginagawa mo ito, maaari mong gamitin ang dugo ni Jesus sa iyong mga panalangin. Ipinaunawa sa amin ng Biblia na nadaig mo ang masama sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng iyong patotoo. Ang dugo ni Jesus ay sapat na makapangyarihan upang iligtas ka sa lahat ng uri ng pang-aapi. Ang dugo ay sapat na makapangyarihan upang sirain ang mga kamay ng kasalanan, mga sakit, at pagkaantala sa iyong buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay gamitin ang sandata na ito sa iyong mga panalangin. Habang ginagawa mo ito, tiyakin na walang humahadlang na mga espiritu o kaisipan sa iyong puso. Ito ang mga bagay na maaaring makapagpaantala sa iyong paglaya sa sarili. Marami ang hindi nakakaalam na sila ang ugat ng kanilang pagkaalipin. Oo, maaaring pahirapan ka ng dyablo ng karamdaman, gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ka iniligtas ng Diyos ay maaaring hindi paniniwala o takot. Sa makatuwid, hanapin ang iyong buhay ngayon. Ano ang mga bagay na humahadlang sa iyong pagpapalaya? Maaaring ito ay takot, pagdududa, panlilinlang, at kasinungalingan mula kay Satanas, o kawalan ng pananampalataya. Maaaring tumangging magpakumbaba ka sa ilalim ng makapangyarihang mga kamay ng Diyos. Napagpasyahan mo na ba na wala ka ng ibang hahanapin na solusyon, kundi ang harapin ang Diyos ng tapat? Ito ang mga bagay na kailangan mong malaman, habang hinahanap mo ang iyong pagpapalaya sa sarili. Naimpluwensyahan ng mundo ang lahat ng mananampalataya sa isang paraan o sa iba pa, kaya kailangan mo ng pagpapalaya sa isang paraan o sa iba pa. Ang kailangan mong malaman ay ang iyong pagpapalaya ay posible kay Kristo. Maaari kanyang iligtas mula sa kung saan ka inilagay ng dyablo. Ang kailangan mo lang gawin ay pakinggan ang mga tanda ng Diyos at tuklasin ang iyong otoridad kay Kristo. Ang dyablo ay maaaring patuloy na umuungal na parang leon.
Bilang isang born-again Christian, mayroon kang ganap na otoridad sa Kanya. Nakatakdang iligtas ka ng Diyos mula sa lahat ng pang-aapi ngayon. Magdasal tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong biyaya sa aking buhay. Kapag iniisip ko ang iyong awa at katapatan sa akin, hindi ko maiwasang mapasigaw sa tuwa. Naging mapagmahal kang Ama sa akin. Salamat sa muling pagpapadala ng iyong salita sa buhay ko. Pinagpapala ko ang iyong pangalan sa paglalahad ng mga palatandaan na inihahanda mo ako para sa pagpapalaya sa sarili. Magiging mulat ako sa mga palatandaang ito at titiyakin kong susundin ko ang iyong salita hanggang sa ma-access ko ang aking kabuuang pagpapalaya. Panginoon, alisin ang anumang tabing na inilagay ng dyablo sa aking mga mata kaya hindi ko naunawaan kung ano ang iyong inihayag ngayon. Alisin ang lahat ng hadlang sa aking pagpapalaya. Malaya ako sa pangalan ni Jesus. Panginoon, iligtas mo ako sa bawat kuta ng aking pamilya, trabaho, at kalusugan. Nakikinabang ako sa iyong mga probisyon para sa aking buhay ngayon. Ipinag-uutos ko na ako ay malaya sa bawat kontrol ni Satanas. Walang sandata na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Iyong hahatulan ang bawat dila na nagsasalita laban sa akin. Kapag ang kaaway ay bumangon laban sa akin, idinadalangin kong magtaas ka ng isang pamantayan laban sa kanya. Nakikinig ako sa iyong salita sa Apokalipsis 12, kaya nga, ipinag-uutos ko na nadaig ko ang dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng aking patotoo. Ang dugo ni Jesus ay hindi kailanman magkukulang sa akin. Ako ay natatag sa katuwiran. Ako ay malayo sa pang-aapi, at hindi ako matatakot sa kasamaan. Walang takot na lalapit sa akin. Kinuha ko ang kalasag ng pananampalataya, at pinapatay ang lahat ng nagniningas na palaso ng masama. Isinusuot ko ang helmet ng kaligtasan at hawak ko ang espada ng Espiritu. Ito ang salita ng Diyos na naghahatid sa aking buhay ngayon. Tinubos ako ni Kristo sa bawat sumpa, sa makatuwid, ako ay tunay na malaya. Itinatali ko ang bawat marahas na plano ng kaaway, laban sa akin, at sa aking sambahayan. Inilalabas ko ang kalayaan, at kapayapaan sa atin sa pangalan ni Jesus. Itinatali ko ang diwa ng galit, alitan, at pagkabigo. Inilalabas ko ang diwa ng pasensya, at kagalakan sa aking buhay sa pangalan ni Jesus. Itinatali ko ang espiritu ng mga negatibong kaisipan at paghihirap sa aking isipan. Sa ngayon, ipinapahayag ko na ang dugo ni Jesus ay sumasakop sa aking isipan. Inaamin ko na lagi akong nakakaramdam ng takot at kawalan ng kakayahan, ngunit lahat ng iyon ay nagtatapos ngayon. Itinatali ko at itinapon ang lahat ng uri ng takot at pagkabalisa sa aking puso. Hindi na sila magkakaroon ng kontrol sa akin. Pinalayas ko ang bawat presensya ng demonyo sa paligid ko. Sisirain ko ang paanan ng mga maruruming espiritu na nagtutulak sa aking kaluluwa sa kasamaan. Walang kasamaan ang magiging bahagi ko mula ngayon at magpakailanman. Salamat, Jesus, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung binago ng video na ito ang trajectory ng iyong buhay at kapalaran, pakihit ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensahe ng paghahatid. See you sa susunod na video.